Hi guys, kamusta kayo? Ngayon lang ulit nakapag-video ulit itong si Uncle JPTV nyo. At tinamad po tayo last year na gumawa ng video sa dahil po ng ginagawa. And medyo nakakatamad din po mag-upload ng video. So anyway, for today's video po, pag-usapan po natin tungkol sa dalawang klase ng handgun. Isa po yung Taurus G3 na Toro at yung Glock 17 Gen 5 na Moss. Tingnan po natin kung ano yung pagkakaiba niya at ano ang magandang bilhin natin para sa mga beginner at lalo-lalo na kung yung mga gusto turuan yung mga anak nyo or pamangkin nyo o lalo ko yung pamangkin ko na 11 years old medyo tinuruan ko na para habang lumalaki siya malaman niya kung ano yung mali at tama sa paggamit ng baril. So tingnan natin mga bentot kung ano yung okay tsaka sana muli po supportahan niyo po si Uncle JP at panoorin po natin yung mga video. At sama-sama po tayong tuklasin yung mga adventures ng iba't ibang adventure sa paggamit ng baril at pagsisimula ng matuto ng practical shooting. Tara! Okay guys, balik tayo dito sa pag-usapan natin doon sa i-compare natin yung G3 Taurus G3 Toro sa Glock 17 Gen 5 na Moss Edition. So, tara kunin natin itong unahin muna natin itong G3. Ito siya. Bago natin tingnan natin kung kailangan walang bala. Walang magazine. Yan. Wala siyang bala. Yan Kung compare natin, mamaya compare natin sa Glock 17 na na Gen 5. Medyo mas palit ito ng konti. Anyway, meron nga pala akong ginawa ng separate video nito. Ilalagay ko lang sa description box. Panoorin nyo na lang yung in-unbox ko to para malaman nyo kung saan ako binili itong G3 Toro at pati itong optic sight na to na kinabit po natin dito sa ating unit. Ayan. Ayan. Polymer po yung body niya, tapos yung slide po niya is steel po. Ayan. Medyo maganit pa po yung kasi nakaka 100 rounds lang may pa ito mula nung binili natin. Ayan. Tapos ang ibig sabihin nga pala mga bentot ng Toro sa G3. Ayan, natin kami kodigo ko dito. Yan Taurus Optic Ready Option. Ayan. Ang ibig sabihin nun, kasi merong kasing G3 or ibang models ng Taurus na hindi pa siya optic ready. So wala pa siyang kabitan ng red dot ng optic sight. So ang ginagawa ng iba, nadali pa sa gun speed para ipapamil ata nila yung yung slide para magkaroon ng kabitan ng optic sight. Yan. Pasensya na kayo, di masyadong sa mga terms nung mga sa baril kasi although dati na tayo merong firearms pero ngayon lang tayo medyo naloko na yun sa practical shooting, so medyo hindi natin alam yung mga terms to kaya may kodigo tayo kasi dati tsaka first time kong gumamit ng Taurus G3 kasi dati ang gamit natin is 1911 tsaka Beretta. Ayan. Okay na okay to mga bentot, lalo na sa mga beginner, sa mga bata kasi parang siya mas madali siya ikasak out from the box. Although pwede mong palitan siya ng tawag dito yung guide rod. Yun nga. Sa isin ako yung matanda na, kalimutin na.
Ayan, pwede mo siyang palitan ng tungsten na guide rod. Ayan, para maging mag-lessen din yung recoil niya. Tapos at the same time, piliin nyo yung at least 13 pounds ata na force to pressure para madali ka sa para sa mga bata or sa atin na medyo may edad na. Ayan. Pero advice ko lang sa inyo, huwag na kayo bumili sa Lazada at sa Shopee. Mas maganda bumili kayo sa gun store mismo para kung gusto nyo naman doon na sa kalapapakabit. So kung merong problema, at least madali balik. Hindi ka doon pag binili sa Lazada, ayun nga, mahirap ibalik, tsaka minsan hassle pa. Ayun. Ay, meron nga, lahat nga pala ng firearms natin is kompleto. May LTAP tayo, may firearms license tayo, at meron tayong PTC. Gagawa ko lang separate video kung paano ko ginawa yung mga license ng PTC. So, yan. Okay. Tsaka, meron nga pala akong video ng ginamit ng pamangkin ko ito. Pinatesting ko sa kanya kasi actually yung pamangkin ko 11 years old lang siya, so gusto niyang matry na na pumutok ng baril. So pinabihan ko siya na gusto niya. So ngayon patuturuan ko siya ngayon sa isang trained na kilala ko, so para mahasa siya, and at least kahit na hindi ako masyadong gumaling, yung pamangkin ko ang gumaling. Ayan. Ito po, G3 Taurus G3 Toro. Toro means Taurus Optic Ready Option. Yan Yan, binabasa ko Yan. Alright. Tapos yung trigger guard niya is squared na rin. Yan. Alright. Ito, paroon nyo muna yung yung video ng pamangkin ko kung paano niya pinutok to at kung gaano kalakas yung recoil. Sigurado kaya-kaya ng mga bata ito. Okay? Lang yan. Okay? Last 8 bullets. Right? Okay. Then forward. Down. Next naman tayo sa Glock 70 naman tayo, mga bentot Ayun. Ito na po yung Glock 17 Gen 5 na MOS Edition. Okay, gawin natin yung magazine. Yan. Wala po siyang bala. Tapos wala po siyang magazine. Check natin yung chamber. Yan. Wala po siyang bala. Yun. Gaya po nung G3 natin na Taurus, meron rin po siyang optic na vector optics. Kaya lang hindi ko po siya nagawa ng separate video nung in-unbox ko po ito kasi nawalan na po tayo ng time. So yun, anyway, yan. Ganun din po, pwede rin siyang palitan ng guide rod sa loob kasi medyo matigas. Gaya po nung G3 natin, nasa 100 plus din po yung pinutok pa lang nito itong Glock 70 natin, kaya medyo bago po ito. Yan. Yan. Yeah. Kaya sabi ko kanina, pwede nyo palitan siya ng guide rod na tungsten na 13 pounds or 12 pounds.
para mas magang siya ikasa. Ayan. Medyo mas mahaba na siya ng konting-konti sa ayan, sa G3. Ayan. Ayan siya. Ayan. Pagkakala po, mga 7 inches ata ito. Mahigit. Pagkakaba nito. Tapos ito ko lang 7. Yung G3 natin. Hindi ko sure ha. Check nyo na lang. Alam nyo naman medyo engers tayo sa mga terms ng baril eh. Pero, ayun, ibig sabihin nga pala ng MOS mga betot sa Glock edition ha, is Modular Optic System. Yan ha. May kodigo ulit ako. Ayan. Optic ready na siya. Tapos yun nga, ang kabi ko kanina, vector optics ang ginamit natin. Tapos yung Gen 5 nga pala, yan, meron siyang front serration dito. Compare dati yata sa Gen 4 last ata. Kasi dati, nagkaroon ako ng Gen 4 dati. Ayan. Tapos pagka yung MOS edition, meron siya kasamang 4 na plates para sa iba't ibang klaseng optic sight. So, tingnan nyo lang sa YouTube kung ano yung nabili yung optics o the optic sight. Kung anong number ng plate. Kasi may number yung plates na gagamitin nyo para dito eh. Alright? Ayan. Diba? Ganda. Meron din nga rin pala itong kompleto po tayo dito. Meron po tayong firearms license. Meron po tayong PTC. As gaya po na sabi ko kanina, gagawa po tayo ng separate video regarding po dito sa ating mga lisensya na kinuha para dito po sa ating Glock G3 Taurus Toro at Glock 17 na Gen 5. Ayan. Tapos sa mga po natin, meron po tayo isang FA na inaabangan, which is meron pa na message. Proudly Philippine made po yun. Metro Arts po ang gawa nun. Kaya lang medyo matagal po yung order. Kasi pasadya po yung ginawa ko. Meron po akong mga pinakustomize na iba. Na para po sa Metro Arms. Para po doon sa model nga pala po nung pinagawa ko ng isang pistol is Mach 3011. Competition ready na po siya. So maganda na po siya. Yung po, pagka dumating na po yun at na-release na po ng Metro Arms Philippines po, i-unbox po natin para makita nyo po yung kung gaano po kaganda at kung gaano ka-quality po ng mga gawang Pilipinas po ng baril na yun. Pag world class na po yun at marami na pong kumukuha po sa abroad, lalo po sa Amerika, at marami na pong gumagamit sa ibang bansa ng Metro Arms. Ayun lang po mga betot. Sana po muli po supportahan niyo po si Uncle JP TV para po sama-sama po natin tuklasin ng mga iba't ibang guns ng pagtutok ng baril. Kasama tayo po sa pagka napunta po tayo sa firing range at malaman po natin kung ano yung mga pwede nating bilhin na accessories para dito at malaman po natin yung mga gun safety at parang habang bata or yung ibang batang gustong matutong pumutok, habang bata sila malaman nila yung kahalagaan ng paggamit ng baril. Ilan po mga betot, mga pare, mga uncle, at sana po muli po, sana supportahan niyo po ulit ang aking channel at yung mga hindi po nagkakapag-subscribe dyan, baka naman po. Maraming salamat po at abangan po natin yung mga sunod na video. Meron po tayo part 2 itong video na to. Yung part 2 ng video po na ito ay tungkol naman po sa kung ano yung dinadala natin mga gamit papuntang firing range at kung saan natin pinagawa or in-order yung mga accessories na dala natin sa firing range. Yun lang mga better, sana nasa mabuti yung kalagayan at February 15 nga pa lang yun, 2024 at belated Happy Valentine's po sa lahat. Bye! Salamat po!